Alam nyo ba na ang ehersisyo na sa tingin natin ay nakakabuti sa ating katawan lalo na kung 60 anyos pataas na tayo ay posibleng nakapagpapaiksi pala ng ating buhay. Nakakagulat, hindi po ba? Marami sa atin habang tumatanda ay nakakaranas ng iba't ibang sakit sa katawan, kirot sa tuhod, pananakit ng likod, hirap sa paggalaw. Gusto nating manatiling malakas at aktibo. Kaya naman patuloy tayong nag-ehersisyo, pero paano kung ang mismong ehersisyo na ginagawa natin ng may buong pag-asa para sa mas malusog na buhay ay siya palang nagiging sanhi ng mas matinding pinsala o mas malala pa, nakakapagpaiksi ng ating mga taon. Ang katotohanan po ay mayroong ilang mga ehersisyo na bagamat popular at mukhang simple, ay mapanganib pala para sa ating mga nakatatanda. Ang ating mga buto at kasukasuan ay hindi na katulad ng dati. Ang mga muscles natin ay unti-unti na humihina. Ang bawat maling galaw ay maaring magdulot ng seryosong injury na magpapahirap sa ating paggaling o kaya'y tuluyan ng magpapahinto sa ating pagiging aktibo. Napakasakit isipin na ang ating pagtatangka na manatiling malusog ay siya pang magiging dahilan ng ating paghina. Sa video na ito, tatalakay natin ang 3 ehersisyo na dapat iwasan kung lampas 60 anyos na tayo. Mga ehersisyo na maring magdulot ng pinsala at magpaikli ng ating buhay. Pero hindi po tayo titigil dyan. Bibigyan din natin kayo ng 3 ligtas at mabisang ehersisyo na pwede nating gawin para manatiling malakas, malusog at punong-puno ng sigla ng walang pangamba. Mahalaga po ang bawat impormasyon dito, kaya siguraduhin nyo hanggang sa huli. Mayroon po akong ilalabas na impormasyon na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyo. Ngayon, simulan na po natin ang ating usapan. Ang una sa mga mapanganib na ehersisyo na madalas nating makita at marahil ay ginagawa pa nga ng ilan sa atin ay ang tinatawag na high-impact cardio, tulad ng pagtakbo o pagtalon. Marahil sasabihin nyo, pero bakit naman? Hindi ba't magandang pagtakbo para sa puso? Opo, totoo po yan. Napakaganda ng cardio para sa cardiovascular health. Pero mayroon po tayong kailangang bigyang pansin pagdating sa high-impact cardio kung nasa 60 anyos pataas na tayo. Isipin po natin bawat pagtapak natin sa lupa kapag tumatakbo o tumatalon ang ating mga kasukasuan, lalo na ang tuhod, balakang at gulugod, ay nakakaranas ng matinding impact o puwersa. Sa bawat step, ulit-ulit na tinatamaan ang mga joints na ito. Habang tumatanda po tayo, natural na nanghihina ang ating mga buto at lumalabas ang arthritis sa ating mga joints. Ang cartilage o yung parang cushioning sa pagitan ng ating mga buto ay unti-unti nang naninipis o nawawala. Kapag ginagawa natin ang mga high-impact exercises na ito, para po tayong paulit-ulit na bumabangga sa isang pader nang wala ng sapat na padding. Ang resulta, mas mabilis na pagkasira ng ating mga kasukasuan, matinding pananakit at posibleng injury tulad ng bone fractures o sprains. Ang isang simpleng pagkadulas o pagkatumba habang tumatakbo ay maaring magresulta sa bali ng balakang na napakahirap at napakatagal gumaling para sa ating edad. May mga kilala po akong lola at lolo na dati ay mahilig mag-jogging sa umaga, pero ngayon ay halos hindi na makalakad dahil sa matinding pananakit ng tuhod na nagmula sa sobrang paggamit ng kanilang mga joints. Akala nila ay nakakatulong sila sa kanilang sarili, pero hindi nila alam na unti-unti na pala nilang sinisira ang kanilang mga kasukasuan. Hindi po ba nakakalungkot isipin na ang ginagawa natin para sa ikabubuti ay siya pang magpapahina sa atin? Kaya po kung nakasanayan ninyo ang pagtakbo o pagtalon, panahon na para isipin ang mas ligtas na alternatibo. Huwag po tayong malungkot dahil marami pa rin tayong pwedeng gawin para maging aktibo. Ngayon, idako naman natin ang ating usapan sa isang ligtas at napakabisang ehersisyo na maaring maging kapalit ng high-impact cardio. Ang mabagal at consistent na paglalakad. Napakasimple, hindi po ba? Pero ang paglalakad, kung gagawin ng tama, ay isa sa pinakamahusay na ehersisyo para sa ating mga nakatatanda. Walang matinding impact sa joints, pero sapat para mapagana ang ating puso at baga. Paano po ba natin ito gagawin ng tama? Unang-una, mahalaga ang pagiging consistent.
Hindi po kailangan na mabilis o matagal agad sa simula. Magsimula po tayo sa 15 hanggang 20 minuto lamang, 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Unti-unti nating dagdagan ng oras o distansya habang lumalakas tayo. Ang mahalaga ay ang regular na paggalaw. Kung maaari po, maglakad sa patag na lugar o sa isang parke na walang masyadong lubak-lubak para maiwasan ang pagkadulas o pagkatumba. Mahalaga rin na magsuot ng komportableng sapatos na sumusuporta sa inyong mga paa. Ang paglalakad ay hindi lang basta paggalaw. Ito po ay isang pagkakataon para mag-isip, magmuni-muni o makipag-ugnayan sa kalikasan. Habang naglalakad, ang ating puso ay gumagana ng mas epektibo, nagpapababa ng blood pressure at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng timbang, pagpapalakas ng ating buto at pagpapabuti ng ating mood. Sino po ba ang ayaw sa isang ehersisyo na nagpapaganda ng pakiramdam at nagpapalakas ng katawan ng walang panganib? Isipin po ninyo ang benepisyo. Hindi lang po ito pisikal. Marami po tayong kapitbahay o kaibigan na sinasabi na ang paglalakad ay nakakatulong sa kanila na makapag-isip ng malinaw, makalimot sa stress at magkaroon ng mas mahibing na tulog sa gabi. Ang simpleng paglalakad ay nagiging therapy. Kung maaari po, anyayahan ang inyong asawa, mga kaibigan o apo na samahan kayo. Hindi lang kayo mag-ehersisyo, magkakaroon pa kayo ng quality time. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ng ating buhay ang ehersisyo, hindi lang isang gawain. Mahalaga po na pakinggan natin ang ating katawan. Kung may maramdaman tayong sakit, magpahinga, huwag ipilit. Tandaan ang layunin ay manatiling aktibo at malusog ng matagal. Napag-usapan na natin ang mapanganib na high-impact cardio at ang ligtas na paglalakad. Duwa ko naman tayo sa susunod na mapangalib na ehersisyo na dapat nating iwasan at ang mabisang kapalit nito. Ang pangalawang ehersisyo po na dapat nating iwasan, lalo na kung lampas 60 anyos na, ay ang mabibigat na pagbubuhat na timbang o heavy lifting. Alam kong marami sa atin ang gustong manatiling malakas. At tama po yan, kailangan natin ng lakas para sa ating pang-araw-araw na gawain. Pero ang pagbubuhat ng napakabigat na timbang, lalo na kung hindi tama ang porma, ay mayroong malaking panganib sa ating katawan. Kapag nagbubuhat po tayong mabigat, ang ating mga muscles ay na-strain. Kung tama ang porma at sapat ang lakas, okay nang po yan. Pero para sa ating mga nakatatanda, ang ating mga muscles ay mas madaling mapunit o masira at ang ating mga buto, lalo na ang gulugod, ay mas prone sa compression fractures o disc herniation. Isipin niyo po, ang pagbubuhat ng mabigat ay naglalagay ng matinding pressure sa inyong likod, balikat at mga tuhod. Halimbawa, ang pagbubuhat ng isang sako ng bigas sa paraan na nakabaluktot ang likod o ang pag-angat ng mga bagay na sobrang bigat para sa ating lakas ay maaaring magdulot ng biglaang kirot sa likod na magtatagal ng matagal na panahon. Ang spinal disc na nagsisilbing shock absorber sa ating gulugod ay maaaring sumabog o lumabas sa pwesto na magdudulot ng matinding sakit, pamamanhid at hirap sa paglakad. Marami po akong nakitang mga dating malakas na tao na ngayon ay halos hindi na makagalaw dahil sa pinsala sa kanilang likod mula sa pagbubuhat. Masakit po yan dahil ang hangarin natin maging malakas ay siya pang naging dahilan ng ating pagkaparalisa o pagkakasakit. Ang pagbubuhat ng mabigat ay hindi na akma sa ating panggangailangan na maging malusog ng walang injury. Sa halip na mabibigat na timbang, mas mainam po ang resistance training gamit ang light weights o resistance bands. Hindi po natin kailangan ng mabibigat na dumbbells para palakasin ang ating mga muscles. Sapat na po ang mga magagaan na timbang o kaya yung paggamit ng resistance bands. Ang mga resistance bands ay napakaganda dahil nagbibigay ito ng gradual na resistance habang ininat natin. Mas ligtas ito sa ating mga joints at muscles. Maaari po natin gawin ang mga arm curls, shoulder presses o leg extensions gamit ang mga ito. Ang paggawa ng 10 to 15 repetitions na may tamang porma ay mas epektibo kaysa sa pagbubuhat ng napakabigat na 1 o 2 beses lang. Tandaan po, ang layunin ay palakasin ang muscles ng paunti-unti, hindi ang maging bodybuilder.
Ang pagpapalakas ng muscles ay makakatulong sa atin na maiwasan ang pagkadulas, mapabuti ang ating balanse at mas madali nating magawa ang mga pang-araw-araw na gawin tulad ng pagkuha ng gamit sa mataas na kabinet o pagbubuhat ng isang shopping bag. Marami po akong kilala na sa paggamit ng lightweights ay nakaramdam ng mas malaking lakas at mas kaunting sakit sa katawan. Ang susi po ay ang consistency at ang paggamit ng tamang porma. Kung may pagdududa, magandang sumangguni sa isang physical therapist o exercise specialist para matuto ng tamang paraan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlo at huling mapanganib na ehersisyo, ang deep squats at crunches. Ito po ang mga ehersisyo na madalas natin nakikita sa mga gym at itinuturo pa nga sa atin sa mga klase noon. Pero para sa ating mga nakatatanda, ang mga ito ay merong malaking panganib. Ang deep squats o ang pagyuko ng lubusan na halos dumikit na ang balakang sa sahig ay naglalagay ng matinding pressure sa ating mga tuhod at balakang. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating cartilage ay naninipis na habang tumatanda at ang paggawa ng deep squats ay parang pag-grind ng ating mga buto laban sa isa't isa. Ito ay maaring magdulot ng matinding arthritis o mapunit ang mga ligaments at meniscus sa ating tuhod. May mga nakita na po akong pasyente na kinailangan pang operahan dahil sa pinsala sa tuhod na dulot ng maling porma at sobrang pagyuko sa squats. Ganun din po ang crunches o ang pag-angat ng ating itaas na katawan mula sa sahig para palakasin ang abs. Ang crunches ay naglalagay ng matinding strain sa ating leeg at gulugod. Sa pag-angat, ang likod ay bumubululok na naglalagay ng presyon sa spinal discs. Ito ay maaaring magresulta sa pananakit ng likod, slip disc o iba pang pinsala sa gulugod na napakahirap gamutin. Hindi po akma ang crunches sa ating katawan na may edad na dahil sa hirap na mag-maintain ng tamang porma at sa potensyal na pinsala sa leeg at likod. Sa halip na deep squats at crunches, mayroon tayong mas ligtas at epektibong alternatibo. Para palakasin ang ating mga binti at balakang, mas mainam po ang chair squats o modified squats. Dito, gagamitin natin ang upuan bilang gabay. Dahan-dahan po tayong uupo sa upuan na parang nagsusquat at pagkatapos ay tatayo ulit. Hindi po natin kailangan na bumaba ng lubusan. Ang mahalaga ay ang tamang porma. Panatilihing tuwid ang likod at siguraduhin ang tuhod ay hindi lalampas sa ating mga daliri ng paa. Ang paggamit ng upuan ay nagbibigay ng suporta at nagsisilbing limitasyon para maiwasan ang sobrang pagyuko na makakasama sa tuhod. Gawin po ito ng dahan-dahan at kontrolado at mararamdaman nyo ang pagpapalakas ng inyong mga binti ng walang panganib. Para naman po sa ating core o abs, mas ligtas at mas epektibo ang plank o modified plank at iba pang core strengthening exercises na hindi naglalagay ng strain sa likod at leeg. Ang plank po ay kung saan ipapatong natin ang ating mga siko at paa sa sahig at panatilihin ang katawan na tuwid na parang isang tabla. Ito ay nagpapalakas ng buong core na hindi nilalagay sa panganib ang gulugod. Kung mahirap po ang full plank, maaari nating gawin ang modified plank sa pamamagitan ng pagpatong ng ating mga tuhod sa sahig. Ang mahalaga ay panatilihing tuwid ang likod at ABS at huwag pabayaan na lumubog ang likod. Maaari din nating subukan ang mga simpleng core exercises tulad ng pelvic tilts o bird dog na nagpapalakas ng core muscles ng may kontrolado at ligtas na galaw. Ang isang malakas na core ay napakahalaga para sa ating balanse at pag-iwas sa pagkadulas o pagkatumba. Ngayon, napag-usapan natin ang tatlong mapangalib na ehersisyo at ng kanilang tatlong ligtas na alternatibo. Mahalaga po ang bawat impormasyong ito at sana ay naliwanagan kayo sa mga dapat iwasan at mga dapat gawin. Ngunit, mayroon pa pong isang mahalagang bahagi ang video na ito na siguradong makatulong sa inyo. Huwag po kayong alis dahil sa huling bahagi, pag-uusapan natin ang mga huling payo na makukumpleto sa ating paglalakbay tungo sa malusog na pamumuhay. Ngayon, kung balikan natin saglit ang ating pinag-usapan na yung araw, hindi para ulitin ang lahat, kundi para bigyang diin ang mensahe. Ang pagpili ng tamang ehersisyo ay parang pagpili ng tamang gamot. Ang isang gamot na nakakagaling sa isang tao ay maaaring maging lason sa iba. Ganon din sa ehersisyo.
Natutunan natin na ang mga high-impact cardio tulad ng pagtakbo, ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang, at ang deep squats at crunches ay maaaring maging mapanganib para sa ating mga kasukasuan, buto at gulugod habang tumatanda tayo. Sa halip, napakagaling na alternatibo ang consistent at mabagal na paglalakad, ang resistance training gamit ang light weights o resistance bands, at ang chair squats kasama ang plank o modified plank para sa core. Hindi po ba't mas maganda kung manatili tayo malakas at walang sakit sa matagal na panahon, sa halip na mapinsala sa pagtatangkang maging malakas? Naalala ko ang lolo ko, isang dating malakas na mangingisda. Hindi siya nag-ehersisyo sa gym, pero araw-araw siyang naglalakad papunta sa baybayin, nagbubuhat ng magaan niyang kagamitan at nagtatrabaho sa kanyang gulay. Sa madaling salita, patuloy siyang gumagalaw, pero sa paraan na hindi niya sinasaktan ng kanyang katawan. Namuhay siya ng matagal at malakas at palaging masayahin. Ang kanyang kwento ay patunay na ang pagiging aktibo ay hindi kailangan na maging komplikado o mapanganib. Ang simpleng paggalaw na inayon sa ating edad at kakayahan ay sapat na para mapanatili ang ating lakas at kalusugan. Tandaan po natin, ang maliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi po ito patalbugan kung sino ang mas malakas o mas kayang gawin ang mas maraming ehersisyo. Ang layunin po ay ang patuloy na makakilos ng may dignidad at walang sakit, para mas lubusan nating ma-enjoy ang ating mga apo, ang mga simpleng bagay sa buhay at ang bawat araw na binibigay sa atin. Huwag po nating isakripisyo ang ating kalusugan sa paghanap ng mabilis na resulta na posibleng magdulot lang ng pinsala. Ang pasensya at pagiging matalino sa ating mga desisyon ay ang pinakamahalagang puhunan sa ating pagtanda. Mayroon po akong mahalagang mensahe para sa inyo. Huwag po nating kalimutan na pakinggan ang ating sariling katawan. Ang ating katawan po ay nagsasalita, nagbibigay ng mga senyales. Kung may masakit, huwag ipilit magpahinga. Kung may hindi kayo sigurado, mas mainam na kumonsulta sa isang doktor, physical therapist, o isang fitness trainer na may kaalaman sa geriatric exercise. Sila po ang makakatulong sa atin na makahanap ng programa na akma para sa ating individual na pangangailangan. Ang bawat isa po sa atin ay magkakaiba, kaya ang ehersisyo na tama para sa isa ay maaring hindi tama para sa iba. Ang mahalaga ay ang seguridad at ang pangmatagalang benepisyo. Ang pinakamalaking sorpresa po na binabanggit ko kanina ay ito. Ang pinakamagandang ehersisyo para sa inyo, sa inyong edad na 60 pataas, ay ang ehersisyo na ginagawa ninyo ng regular, nang walang sakit at nagbibigay ng kasiyahan sa inyo. Hindi po ito tungkol sa kung gaano kabilis kayo makatakbo o kung gaano kabigat ang nabubuhat ninyo. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos, ang inyong balanse at ang inyong lakas sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kakayahang maglakad papunta sa palengke ng walang hirap, ang kakayahang buhatin ng inyong apo, ang kakayahang mag-gardening, o ang kakayahang magpatuloy sa inyong mga libangan na nangangailangan ng pisikal na paggalaw. Idon po ang tunay na tagumpay sa ehersisyo pagdating sa ating edad. Ito po ang magpapahaba ng ating buhay, hindi lamang sa bilang ng taon, kundi sa kalidad ng bawat araw. Ang pagkakaroon ng masiglang pamumuhay ay ang tunay na kayamanan. Napakalaking tulong po kung ibabahagi niyo ang inyong mga karanasan o katanungan sa comment section sa ibaba. Gusto po namin marinig mula sa inyo. Anong hersisyo ang nakasanayan nyo na? Ano ang nais nyo subukan sa mga ligtas na binanggit natin? Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at nakita nyo ang halaga ng mga impormasyon, sana po ay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, mas marami pa po tayong maabot ng mga kababayan natin na nangangailangan ng ganitong gabay para sa kanilang kalusugan.
Malaking tulong po ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong oras. Tandaan po, hindi po huli ang lahat para sa pagbabago. Piliin po natin ang matalinong paggalaw. Mabuhay ng masigla at bumubuo sa bawat edad.